Congratulations sa mga Facebook winners natin, yung mga sumali sa ating palaro. Nanalo kayo ng gabay medalyon. 5 winners, 5 gabay medalyon. Congratulations kay Ivan, kay Angelo, kay Rodel, kay Gilly at kay Nina. Mga kabayan, huwag kayong mag-alala kasi palagi tayong merong paraffol sa ating Facebook page. Kung interesado kayo, antayin nyo lang yung mga post. I-follow nyo ang ating Facebook page. Nandito yan. At para sa mga winners, antayin nyo na lang mga kabayan, darating na ang gabay medalyon sa inyo at sana gawa din kayo ng reviews pagdating sa inyo ng product. Maraming salamat mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Inigo. Taong 1970 sa lalawigan ng Batangas. Nang mga panahon ito, simple pa ang pamumuhay at mas malapit ang tao sa lupa at kalikasan. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Karamihan sa mga probinsya ay puno ng buhay at paggalaw. Sa umaga pa lang, maririnig na ang huni ng mga ibon. Makikita ang mga luntiang bukirin at ang lupa ay puno ng malulusog at maraming pananim. Ang mga puno, merong makapal at luntiang mga dahon. Ang ilog ay umaagos ng malinaw at malinis na tubig. Ito ang pinagkukunan ng inumin, pambuhay, panggamit sa araw-araw, ginagamit rin sa mga pananim. Ang mga tanimang ito ay patunay na kapag inalagaan mo ang lupa, marunong magbalik ang kalikasan. Kahit sa mga liblib at tagong bayan, may kulay ang paligid. Sariwa ang hangin, maaliwalas ang lugar. May mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, mga hayop na payapang gumagala, at mga magsasaka, nagtatanim at nagpapakapagod sa bukirin. Alam na may aanihin sa tamang panahon. Hindi man perpekto ang buhay probinsya, pero ito ay payapa, tahimik at masaya. Kaso nga lang, may isang lugar na hindi sumusunod sa ganitong larawan. Ang bayang ito ay kabaliktaran ng salitang kasaganahan. Sa paglapit pa lamang ramdam mo kaagad ang pagbabago. Unti-unting nawawala ang luntiang kulay ng paligid. Napapalitan ito ng maputla at tuyong lupa. Ang mga puno ay nakatayo pa, pero wala nang kabuhay-buhay. Payat, tuyong-tuyo, at halos kulay itim na at walang dahon. At kung meron man, kulay dilaw ang mga ito o halos itim na. Patay ang mga palayan, bitak-bitak ang lupa. Wala kahit anong senyales na may mabubuhay pa rito. Ang hangin, mabigat. Amoy na amoy ang tuyong damo at katahimikan na hindi dulot ng kapayapaan. Isa-isa ring nawawala ang mga hayop. May mga kulungan ngunit naiwang bukas ang mga ito. May bakod ngunit sira. Walang bakas ng panlalaban o gulo. Parang kusang lumalayo ang buhay sa lugar na ito. At sa mga tao, hindi ligtas ang mga bata at madalas nagkakasakit. Habang ang mga matatanda ay mabilis manghina, inuubos ang natitirang oras nila sa mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi malinaw ang dahilan kung bakit lahat ito nangyayari. Kung sa ibang probinsya, ang lupa ang pinagmumulan ng buhay at pag-asa. Pero sa lugar na ito, may isang katahimikang mabigat sa dibdib. Parang isang lugar na minsang binasbasan, ngunit ngayon ay nakakubli ng isang sumpa na malakas. Mas malakas pa sa kahit anong orasyon o ritual. Inigo anak, halika na't pumasok ka sa loob. Naganda na ako ng pananghalian. Wika ni Aling Regina, isang may bahay. Tumagos sa hangin ang sigaw ng ina. Bagamat malakas, hindi galit ang boses nito. Sa labas, kaagad pinunasan ni Inigo ang pawis na tumutulo sa kanyang noo.
Pinagpagan niya ang alikabok sa kamay at dali-daling pumasok sa tahanan. Nandito na po ako, Nay. Kukuha na po ako ng mga plato para makapagsimula na tayong kumain. Eh hindi na anak. Naihanda ko na. Upo ka na rito at magsisimula na tayo. Sumunod si Inigo. Pero napatingin siya sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Bagyang kumunot ang noo. Si Itay po, nasaan siya? Abay, ewan ko sa lalaking yon. Hayaan mo na. Baka tulog na naman kung saan eh. Huwag mo na lang pansinin. Ito ang tatandaan mo, anak, ha? Basta hindi siya pabigat o nakakasagabal sa atin. Huwag mo nang hanapin ang tatay mo. Hayaan mo na siya. Bulong ni Aling Regina. Tahimik na naupo si Inigo. Ilang sandali muna siyang hindi nagsalita. Parang may iniipong tanong sa dibdib. Sa wakas, mahina niyang binasag ang katahimikan. Nay, matanong ko lang po, bakit ba naging lasenggo si tatay? Natigilan si Aling Regina. Huminto ang kamay sa pag-aayos ng mesa. Sandaling tumingin sa malayo na parang may hinahanap sa alaala. Hindi rin ako sigurado, anak eh. Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimula. Pero ang malinaw sa akin, simula nang mamatay ang lolo mo, pati si Lolo Basilio. Isang respetadong kapitan ng bayang ito ang Lolo Basilio mo noon. Mahal ng mga tao, hinahangaan. Pero nang mawala siya, parang may nawala din sa ama mo eh. Doon yata nagsimulang magbago si Rogelio. Hindi siguro kinaya ang pagkawala ng tatay niya. Hindi na sumagot pa si Inigo. Tahimik niyang sinimulang kainin ang pagkain sarap. Ngunit mabigat ang bawat subo. Matapos nun, bumalik na ang binatilyo sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging langit-ngit ng kahoy at tunog ng matalim na itak ang maririnig habang nagtataga si Inigo. Naghahanda ng mga pangsiga para sa gabi. Kaso nga lang sa gitna ng katahimikan, may tunog na tila nakaagaw ng atensyon. Isang mahinang lagaslas. Tumigil ang kamay sa ere. Pinakinggan ito ng mabuti. Hawak pa rin ang itak. Habang ang balahibo sa batok, unti-unting tumatayo sa bawat takbang na kanyang kinukuha. Hindi ito hangin, hindi rin hayop. Mula ang ingay sa direksyon ng kagubatan, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya lumapit. Ang kanyang mga paa ay kusang kumilos. Tila hinihila siya ng isang puwersa na hindi nakikita. Sa ilalim ng mga puno at mga sanga, halos kakaiba na ang itsura dahil sa labis sa pagkakadikit-dikit ng mga ito. Matapos makapaglakad ng ilang minuto, doon niya nakita isang malawak at malalim na hukay ng lupa. Tuyong-tuyo ang ibabaw nito. Walang damo, walang insekto, walang anumang bakas ng buhay. Sa paningin ni Numan, ito ay isang abandonadong lupa lamang na bitak-bitak at hindi kailanman iisiping minsan itong naging sapa. Hindi niya matukoy kung gaano na katagal mula nang huling marinig ang mga kwento ng yumaong lolo. Mga salaysay tungkol sa isang sapa na may sariling hiwaga at kalooban. Ang anyo ng lupang nasa harapan niya ngayon, salungat sa mga larawang inukit na mga salitang iyon. Matagal na itong tuyot, pero may kakaibang panlilin lang ang lupa. Sa bawat yapak, kahit mukhang tuyo, lulubog ng bahagya ang iyong paa. Basa, malamig sa talampakan, may amoy na hindi maipaliwanag. Isang halimuyak na tila lumang ulan na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. Naghihintay na muling makawala. Sa tabi ng lumang sapa, napansin niya ang mga bato. Hindi basta nakahandusay, ito ay nakailera. Parang sinadya ang mga pagpepwesto ng mga ito. May mga ukit din sa ibabaw ang bawat isa. Mga hugis, linya, mga simbolo sa ibabaw ng mga ito.
Mga ukit na hindi pamilyar, paulit-ulit, tila may sinusunod na ayos. Kahit hindi niya alam ang kahulugan, ramdam niya na hindi ito nilikha ng basta tao. May mensaheng nakapaloob sa mga nakaukit. Doon niya narinig, isang mahina, paos, at parang nanginginig. Hindi galit ang laman ng boses, kundi tinig ng sakit. Parang matagal nang sumisigaw pero ngayon lamang may nakinig. Napatras si Inigo nang marinig ito. Nanginginig ang kamay, nanginginig ang tuhod, ngunit hindi makagalaw ang paa. Parang nakapako sa lupa ang mga talampakan. Ang tinig ay hindi galing sa paligid o sa hangin, kundi parang nasa ilalim ng lupa na kanyang tinatapakan. Hindi na inalampa ni Inigo kung ano ang sanhi ng tunog. Alam ng binatilyo, mas makakabuti pa kung hindi niya ito malaman kaysa madawit pa sa kung anumang kababalagang maaaring mangyari. Ngunit kahit kumaripas na ito ng takbo, lingid sa kanyang kaalaman, kahit anong iwas, kung siya mismo ang pinili ng kalikasan, wala na siyang magagawa kung hindi harapin ang mga pagsubok at tadhanang nakatakda sa kanya. Pag-uwi ng tahanan. O anak, anong nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? Para kang nakakita ng multo. Hindi kagad nakapagsalita si Inigo dahil hinahabol pa nito ang hininga. O siya, tama na muna ang pagtataga ng kahoy sa labas, anak. Ikukuha muna kita ng tubig. Magpahinga ka muna dyan. Nang mapansin ng binatilyo na tila natagalan ang ina sa pagkuha ng tubig, nagpa siya si Inigo na punta nito sa labas upang alamin kung ano nga ba ang nangyayari. Paglabas sa bakuran, kung saan nakapwesto ang isang lumang balon na pinagkukunan nila ng tubig, doon niya nakita ang ina. Balisa, hindi maintindihan ang itsura. Nay, ano pong nangyari? Ayos ka lang po ba? Ah, nandyan ka pala, anak. Pasensya ka na't natagalan ako. Tignan mo. Kanina lang may laman ng balon eh. Pero ngayon tuyong-tuyo. Kitang-kita naman na walang kahit anong bahid na pagkabasa ang ilalim. Paano nangyari yon? Bitak na ang lupa sa labis sa pagkatuyo pero kaninang umaga lang nagagamit ko pa to. Tinitigang mabuti ni Inigo ang balon. Hindi naman ganun kalalim, kaya madaling makita ang pinakaibabang bahagi. Naging palaisipan din sa binatilyo kung paano nga ba nangyari ito. Siguro dito ka muna, anak ka. Pupunta lang ako sa kapitbahay. Magbabakasakali kung meron sila. Hindi pa rin mawala ang mga mata ni Inigo sa ilalim ng balon. Tila may kakaibang puwersa ang nagpupumilit sa kanya na wag alisin ang tingin dito. Hanggang sa napaatras si Inigo, malakas sa sigaw ang narinig. Hindi na naglakas loob pa itong tignan muli ang balon, pero naririnig pa rin niya ang walang humpay na pag-iyak ng babae. Tinakpan niya ng matindi ang mga tenga upang hindi na marinig ang mga sigaw. Kaso nga lang, hindi ito naging sapat. Ilang araw ang lumipas. Pinilit ni Inigo na baliwalain ang iyak ng babaeng hindi niya makita. Ang tinig ay patuloy na sumusunod sa kanya. Kahit nakapikit pa ang mga mata. Nung una inakala niyang guni-guni lamang, isang tunog na lilipas din, katulad ng bangungot. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may sinusunod na lugar ang iyak. Tubig. Sa tuwing papalapit siya sa balon, sa ilog, o kahit sa maliit na batya na napapaglagyan ng tubig ulan, doon niya ito naririnig. Mahina sa simula, na halos pabulong lamang, pero sapat na ito para manginig ang dibdib. Dahil dito unti-unting nabuo ang takot, hindi na siya lumalapit sa ilog. Umiiwas na rin siya sa balon, at kapag napipilitan siyang sumalok ng tubig, mabilis ang paggalaw.
Nakayuko, pawis na pawis, kahit malamig ang hangin. Pilit niyang itinatago ang lahat sa amang lasinggero, sa labas ng bahay, sa mga kapitbahay. Ngunit meron talagang mga bagay na hindi kayang itago ng bata. Ang pamumutla ng muka, ang panginginig ng mga kamay, o ang mga gabi na hindi siya makatulog. Habang palala ng palala ang mga bangungot ni Inigo at ang iyak na tila siya lamang ang nakakarinig, ang bayan na dati ng salat ay tuluyan ng natuyuan, na parang sinipsip ang nahuhuling patak ng buhay, iiwang wasak at wala ng pag-asa. Ang ilog na dati mahina man ang agos, pero sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan, ngayon ay tuluyan ng tumigil. Ang tubig noong marumi, pero umaandar pa, ngayon ay naging isang mababang guhit ng putik na lamang sa pagitan ng mga batong tuyo. Ang mga balon ng bayan na mababaw at matagal nang umaasa sa tubig ulan, isa-isa nang natuyo. Ang mga taong nag-iipon ng tubig ulan, ang mga timba nila ay wala na ring laman, wala na ring ulan. Tila sumarado ang langit at ang init ay hindi na tumitigil. Kasabay ng pagkawala ng tubig ang pagdami ng sakit. Ang mga bata ay madalas nilalagnat at inuubo. Ang mga matatanda ay madaling mahilo at manghina. May mga sugat na hindi na gumagaling, mga tiyan na walang laman, at ang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang mga albularyo at manggagamot ay walang maipaliwanag. Maging ang mga dasal, pamahiin, hindi na pinapakinggan. Habang ang bayan ay unti-unting nauubos, si Inigo ay may sariling laban. Sa bawat gabi, dinadalaw siya ng parehong panaginip, isang babaeng nakatali. Ang lupaing basa, ngunit parang humihinga. Ang iyak ay paulit-ulit na bumabasag sa kanyang dibdib. Paggising niya, naririnig pa rin ang tinig, ngunit mas malinaw at mas desperado. Minsan, tila tinatawag na ang pangalan, ngunit minsan, parang siya ay sinisisi. Pinilit man ni Inigo na wag makinig. Pinilit niyang maging normal. Kumain, tumulong sa bahay, makisama sa ibang bata. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang tuyong ilog o mga balong walang laman, mas lumalakas ang iyak sa kanyang isipan. Parang ang bawat pagkatuyo ng bayan ay may koneksyon. Unti-unting napagtanto ni Inigo ang isang malinaw na katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Na habang binabaliwala niya ang tinig, mas lumalala ang kalagayan ng bayan. At habang mas naghihirap ang mga tao sa paligid niya, mas malinaw ang panawagan ng babaeng nakakulong. Isang gabi, tuluyan na siyang bumigay. Anak! Inigo, anak! Wika ni Aling Regina habang ginigising ang anak. Ang boses ng ina ay may halong takot at pag-aalala. Pagmulat ng mga mata ni Inigo, nakita niyang nakahawak ang ina sa balikat. Pawis na pawis siya, hingal na para bang matagal nang nakikipaglaban sa isang bangungot. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nanginginig. Tinatawag kita pero hindi ka nagigising. Hindi na namalaya ni Inigo kung gaano katagal siyang nawala sa sarili. Ang alam lang niya ay iyak siya ng iyak. Nang sandaling yun, ang katahimikan ay parabang biyaya. Isang pahinga mula sa bigat na matagal nang dinadala. Anak, magsabi ka sa akin. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Napakurapang binatilyo. Bumigat ang lalamunan, ngunit pinilit niyang magsalita. Hindi ko po alam, Nay. Pero may mga naririnig po ko eh. May mga bagay pong nangyayari na kahit ako po, hindi ko po maintindihan. At saka, kung sasabihin ko man po sa inyo, hindi ko alam kung maniniwala kayo eh. Kasi kahit ako po, hindi ko po alam kung totoo ba to eh.
Lumapit si Aling Regina at niyakap ang anak. Maigpit ngunit may pag-iingat. Sabihin mo pa rin anak, kahit ano pa yan baka may maitulong ako. Aalamin natin kung ano ang nangyayari sa'yo. Hindi mo kailangang itago yan at lalong hindi mo kailangang harapin mag-isa. Wika ni Aling Regina. May determinasyon sa boses. Tahimik ang loob ng bahay habang nagsasalita si Inigo. Nanginginig ang tinig habang pinapaliwanag ang tungkol sa babaeng hindi niya makita. Ang iyak, ang pagsusumamo, ang pakiramdam na may gustong makawala. Sa bawat salitang binibitawan ng binatilyo, unti-unting nagbabago ang anyo ng ama. Ang lasenggo na si Mang Rogelio, na kanina pa nakasandal sa dingding at amoy alak, tila biglang natauhan. Tumigil ang kamay na nakahawak sa baso. Parang may humila sa kanya pabalik sa isang alaala na matagal nang binaon. Ano ka mo? Babae. May humihingi ng tulong sa'yo, babae. Parang galit po siya, tay. Pero mas nangingibabaw ang sakit. Parang matagal na siyang nakakulong. May napapansin ka bang kakaiba katulad ng Katulad ng ano? kung konektado pa sa dating sapa? Hindi lang po dun eh. Sa kahit anong tubig. Sa ilog, sa mga balon, kahit po sa mga tubig ulan na inipon lamang sa mga timba. Nang sandaling yun, tuluyan nang bumagsak ang katawan ni Mang Rogelio sa bangko. Tinapakan niya ang muka gamit ang dalawang kamay. Tinakpan niya ang muka gamit ang dalawang kamay. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa takot at pagsisisi. Rogelio, ano ba ang alam mo? Huwag mo nang itago. Anak mo nang nakakarinig, ibig sabihin, nadadamay na siya. Matagal na katahimikan ang namayani. Sa wakas nagsalita na si Mang Rogelio. Ang babaeng yan, siya ang diwata ng sapa. Napatingin ang mag-ina kay Mang Rogelio. Hindi maintindihan ang sinasabi. Ikinulong siya ng ama ko. Ang lolo mo, si Lolo Basilio. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Doon lamang nalaman ng pamilya ang katotohanan na ang kinikilalang bayani ng bayan, ang lalaki na rerespeto at pinagdiriwang sa mga kwento ng matatanda, may tinatago palang kasalanan. Si Lolo Basilio ang nanguna sa ritual. Ang ritual na nagkulong sa diwata ng sapa, ninakaw niya ang lakas nito upang sumagana ang bayan. Umani ng marami. Hindi magkulang ang tubig at yumaman ang lupa. Ngunit ang kasaganahang ito ay may hangganan. Nang mamatay si Lolo Basilio, doon tuluyang gumising ang sumpa. Isa-isang natuyo ang mga bukirin. Naglaho ang mga hayop. Lumala ang gutom na para bang may salot. Ang bayang minsang yumaman sa nakaw, muling sinubsob sa paghihirap. Tila siningil ang bawat residente, hindi lang sa kinuha nila, kundi dobleng halaga ng kasaganahang ninakaw. At ako, kasama ako sa nagbabantay sa sapa. Bata pa ako noon eh, pero alam ko nang mali ang ginagawa ni Itay. Kaso nga lang wala akong ginawa. Nanginginig ang boses ni Mang Rogelio. Hindi kagad nakapagsalita ang mag-ina. Hindi sigurado si Aling Regina kung maniniwala ba ito sa asawa, lalo na't lasinggero ito. Baka dulot ng kalasingan lamang ang mga kwento. Ngunit ganun pa man, nararamdaman ng ina, seryoso ang sinasabi ng asawa. At sa tingin ko hindi lang basta namatay si Tatay Basilio, kundi naghigante ang sapa sa kanya. Matagal niya na akong sinusubukang kunin, ngunit hindi ako nagpatinag. Nilalasing ko ang sarili ko hanggang sa mamanhid ang aking tenga at hindi na marinig ang kanyang boses at mga iyak. Ngunit mukhang ikaw na ngayon ang sinisingil, anak. Hindi na napigilan ni Mang Rogelio ang sarili. Ayaw niyang mangyari sa anak ang nararanasan.
Hindi rin niya sigurado kung paanong aayusin ang pagkakamali ng nakaraan. Hindi na nakatulog pa si Mang Rogelio ng gabing yun. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang unang gabi na hindi bote ng alak ang katabi niya. Habang tahimik ang gabi, siya ay nakaupo sa sahig, kaharap ang baul na matagal nang iniiwasan, ang baul na pagmamay-ari ng ama. Kung may dapat pagbayaran ang mga kasalanan noon, sapat nang akong singilin. Huwag na sana. Huwag na sanang idamay pa ang anak ko na wala namang buwag. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ito. Isa-isang bumungad ang mga lumang gamit, ang mga libro na may tuyong putik, mga punit na tala ng orasyon, at mga anting-anting na tila may sariling bigat at buhay. Ngunit sa dami ng kagamitan, wala roon ang hinahanap niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng mawala. Hindi maaari. Sa kanyang alaala, malinaw ang tagpo. Ang kinuha nilang tangan at tinago ni Lolo Basilio matapos ikulong ang diwata, isang batong may buhay na tubig sa loob, ang puso ng sapa at ang ugat ng sumpa. Hindi niya na ginising pa ang asawa o si Inigo. Hindi na rin niya inantay ang liwanag ng umaga. Kagad siyang lumabas ng bahay. Dala-dala ang isang lumang lamparang puno ng kalawang at halos hindi na makapagliwanag ng paligid sa labis na dumi ng salamin. Tinahak ni Mang Rogelio ang dating daan patungo sa lumang bantayan ng Sapa, isang lugar na matagal ng tago at iniiwasan ng mga tagabayan. Habang papalalim ang gabi, lalong bumibigat ang hangin, may mga yabag na hindi na sa kanya nanggagaling, mga aninong gumagalaw sa paningin, pero hindi ito pinansin ng matanda, lalo na't buhay ng anak ang nakasalalay. Sa ilalim ng puno ng balete, ang punong sumaksi sa ritual noon, naroon ang bato, pero hindi siya nag-iisa. Mula sa dilim, umusbong ang isang nilalang na yari sa putik at ugat. Isang bantay ng sumpa. Isinilang mula sa galit at kapabayaan. Umiikot ang katawan nito na parang buhawi na gawa sa lupa. At sa bawat galaw, bumabagsak ang mga sanga. Ang buhok nito ay tila gawa sa lumot, habang ang balat naman tila lupang nagbitak-bitak sa labis sa pagkatuyo. Hindi ka na dapat bumalik pa sa lugar na to. Wika ng nilalang. Humigpit ang hawak ni Mang Rogelio sa lampara. Hindi ako bumalik para mabuhay. Bumalik ako para tapusin ito. Para itama ang mali ng nakaraan. Tumawa ng napakalakas ang nilalang. Pero hindi ito dahil sa tuwa, kundi may kasamang galit. Ilang taon ang lumipas at ngayon mo lang naisipang itama ang pagkakamali. Huli na ang lahat. Anak mo ang magiging kabayaran sa kasalanan ng iyong ama. Doon na sumiklab ang laban. Hindi ng lakas, kundi ng pagtitiis. Sa bawat sugat na natamo ni Mang Rogelio, naalala niya ang katahimikan niya noon. Ang pagtalikod sa mga sigaw ng diwata. Bagamat hindi manggagamot o isang albularyo, may kaunting kaalaman sa lihim na karunungan si Mang Rogelio. Gamit ang librong iniwan ng ama, ginawa niya ang mga ritual, binigkas sa mga orasyon upang pahupain ang galit ng dating diwata. Ngunit dahil wala ang agimat at matinding galit at lungkot na nararamdaman ng nilalang, hindi na umubra pa ang mga ito. Tuluyang napinsala si Mang Rogelio sa laban. Habang wala si Mang Rogelio, nilamon na mga pangitain si Inigo. Nagising siyang sumisigaw, basang-basa at malamig ang pawis. Nagising din si Aling Regina na kaagad pinuntahan ng anak. Anong nangyayari sa'yo, anak?
Si Itay. Nasaan po si Itay? Kagad hinanap ng mag-ina si Mang Rogelio, ngunit hindi nila matukoy kung saan ito nagpunta. Ano bang nakita mo, anak? Baka sa pangitain mo, doon natin malalaman kung nasaan si Rogelio. Sasagot pa sana si Inigo. Pero may mahinang liwanag ang biglang umagaw sa paningin. Sa gitna ng sala, sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, merong mahinang liwanag na umiilaw mula dito. Kulay pula ang liwanag, tila nagbabaga. Parang may galit, ngunit dahan-dahan ito na nagiging asul, nagiging mahinahon, na tila binabalot ng lungkot. Ito man ang unang-unang pagkakataon na makita ang tangan. Sigurado siya na ito ang gamit na tinutukoy ng ama na ninakaw noon. May ideyang pumasok sa isip ng binatilyo. Naglakad ng mabilis palabas ng tahanan at pumunta sa loob ng kagubatan. Saan ka pupunta, anak? Teka sandali. Sigurado ka ba sa daang to? Wika ni Aling Regina habang sinusundan ng anak. Bagamat hindi pa nakakapunta sa liblib na bahagi ng kagubatan si Inigo, tila may kakaibang puwersa ang nagtuturo sa kanya kung saan dapat pumunta. Kahit madilim, delikado at masukal ang daan, walang kahirap-hirap ang binatilyong tinahak ito. Habang ang ina, nasa likod ngunit nahuhuli. Nang huminto na ang mga paa ni Inigo, alam ng binatilyo na ito na ang lugar kung saan makakarap ang lahat. Tila alam din ng kalikasan ang paparating. Walang mga kuliglig. Tahimik ang hangin, mas madilim ang paligid. Ang lupa, bitak-bitak at sobrang tuyo. Ngunit kapag tinatapakan ay lulubog ang paa, katulad ng basang putik. Nakita niya ang ama, nakandusay sa lupa, duguan at walang malay. Dali-dali niyang pinuntahan, kagad namang napawi ang labis sa kabang nararamdaman ni Inigo nang malamang huminga pa ang ama. Pagkalapit na pagkalapit niya ay bigla itong nagising. Ang tangan! Saan mo ito kinuha? Ito ang ninakaw ni Tatay Basilio. Ito ang puso ng sapa. Kung ibabalik po natin to, titigil na po ba ang sumpa? Hindi kagad sumagot ang ama. Tumingin sa mga kamay, nangingitim sa putik at kasalanan ng nakaraan. May kapalit ang lahat, anak. At hindi ito pwedeng iwasan. Ho? Ano pong ibig mong sabihin, Tay? Biglang umalingaw-ngaw ang iyak. Hindi mula sa panaginip ng binatilyo, kundi sa mismong lupa. Umugong ang tunog sa hangin, tila sigaw na nakalublob sa tubig. Ibalik nyo na ang agimat ng diwata ngayon na. Kung hindi ngayon, baka wala nang bukas ang baryo natin. Sa kanyang tabi, isang lalaking hindi pamilyar ang kasama ng ina. Balot na balot ang leg nito ng mga kakaibang kwintas. Bato, mga tali at tuyong dahon. Ganon din ang mga braso at paa. Sa kamay nito, may daladalang baston. Sa itsura pa lang napagtanto na ni Inigo na isang albularyo ang kasama ng ina. Hindi man niya alam kung paano ito nagawa ni Aling Regina na makakuha ng albularyo sa napakaiksing panahon. Mas mahalaga sa sandaling yun na maibalik na ang gamit ng diwata. Paglapit ni Inigo, biglang bumigat ang hangin at bumukas ang lupa. Mula sa kadiliman, umangat ang isang nilalang. Sa bawat akbang niya, dumadagong-dong ang lupa. Anak ng mga masasama, bakit kayo bumalik? Dapat namatay na kayong lahat. Lumuhod si Mang Rogelio. Bumagsak ang noo niya sa putik. Para umamin at magbayad. Rinig sa boses ang pagsisisi at takot. Umusok ang paligid. Mula sa sapa biglang umangat ang mga ugat at binalot ang mga paa ni Inigo.
Napasigaw ang binatilyo sa sakit. Hindi pisikal, kundi sa alaala. Nakita at naramdaman niya ang ritual na tila sa kanya ginawa ang nakaraan. Nakita niya si Lolo Basilio, hawak ang tangan, ang diwata. Sumisigaw habang kinakarga ng orasyon. Ang batang si Rogelio, nakatayo sa gilid, takot ngunit tahimik. Napapikit at tumalikod. Tinakpa ng mga tenga upang hindi na marinig ang pagmamakaawa ng nilalang. Pinalaan ko kayo. Noon pa man sinabi ko na sa inyo ang biyaya. Pinagkakaloob sa karapat-dapat at hindi ninanakaw. Pinilit ni Inigong itayo ang sarili. Kahit nanginginig ang tuhod ay tinaas niya ang gamit. Hindi ko po kayo kukunin. Ibabalik ko po kung ano man ang nararapat sa inyo. Alam mo ba kung ano ang kapalit, bata? Hindi po, pero pakiramdam ko, buhay ang kapalit. Dahil buhay mo rin ang nawala. Alam ko pong hindi sapat na kabayaran ng isang buhay. Pero kung may kailangan mang magbayad o magdusa, wag po ang bayan. Hindi nila alam ko anong ginawa ni Lolo. Hindi dapat sila magbayad sa kasalanan ng iba. Bumaling ng tingin ng diwata kay Mang Rogelio. Tumayo ito. Tuwid ang likod kahit nasugatan. Ako ang saksi. Ako ang nabuhay sa kasinungalingan at ako ang nanatiling tahimik nang may karahasang nangyayari dito. Ako dapat ang magbayad. Isang hagupit ng hangin ang sumalpok sa kanila. Bumukas ang lupa sa ilalim ni Mang Rogelio. Hawak-hawak siya ng mga ugat. Hinila pababa. Tay! Itay! Ngumiti si Mang Rogelio. Isang ngiting payapa. Malaya sa alak at takot na ilang taon nang naging buhay niya. Ito ang una kong tama na ginawa, anak. Huwag kang mag-alala. Kunin mo ang tangan. Tapusin mo na. Sa isang sigaw, sinubsob ni Inigo ang gamit sa lupa sa gitna ng dating sapa. Pumutok ang liwanag, kasabay ng katahimikan. Bumulwak ang tubig mula sa lupa. Malinaw, malamig at may buhay. Ang mga ugat ay bumitaw at ang lupa ay nagsara. Ang mga iyak ng diwata napalitan ng isang mahabang buntong hininga. Parang ulan, matapos ang isang napakahabang tagtuyot. Unti-unting nagbago ang anyo. Mula sa galit ng halimaw, bumalik siya sa isang nilalang na gawa sa liwanag at tubig. Bagamat gumaan man ang loob ng diwata at tila binalik nito ang ilog na natuyo, kita pa rin na hindi pa sila tuluyang pinapatawad ng nilalang. Ginawa mo man ang tama, ngunit ang sugat, mananatili pa rin. Hindi kagad mawawala ang sugat. Ibabalik ko sa inyo ang ilog, pero ang sapa ay mananatiling tuyo. Bilang tanda sa kasalanang ginawa ng iyong lolo at ama. Tumingin ang diwata sa baryo sa mga taong nagdurusa sa lupang tuyo. Matagal ang paggaling ng sakit at sugat, ngunit magsisimula na ito ngayon. Ito ang huling sinabi ng diwata bago tuluyang maglaho. Hindi na nagpakita pang muli. Lumubog ang nilalang sa dating sapa, kasabay ang liwanag ngunit nanatiling tuyo ang lupa. Kagad lumapit si Aling Regina upang yakapin ang anak, na parabang ang yakap na ito. Gustong pigilan ang tuluyang pagguho ng mundo ni Inigo. Nanginginig ang mga kamay habang hinihimas ang likod ng binatilyo. Pilit na sinasalo ang bigat ng sakit na pareho nilang nararamdaman. Sa hindi kalayuan, ang albularyo. Isa-isang isinasagawa ang mga ritual. Isinasaboy ang asin sa lupa. Nagsisindi ng mga kandilang halos mamatay sa ihip ng hangin at binibigkas ang mga orasyon na tila ba hinahabol ang huling hibla ng buhay. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Mang Rogelio.
Tinatapik ang lupa. Sinusubukang ibalik ang kaluluwa at buhay ng kinain ng lupa. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanila ang isang katotohanan na napakasakit. Hindi na babalik pa si Mang Rogelio. Tahimik na tumigil ang albularyo. Dahan-dahang binaba ang mga kamay at umiling. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda. Sapat na ang katahimikan upang maunawaan ng mag-ina ang nangyari. Masinigpitan pa ni Aling Regina ang pagkakayakap sa anak. Para bang, kung bibitaw siya kahit sandali, tuluyang mawawala ang anak sa kanya. Hindi ko man lang po siya nakasama o nakausap ng matagal. Tapos ngayon wala na siya. Bakit po ganun, Nay? Bakit po? Bakit po kung kailan saglit ko siyang nakausap? Yun na po yung huling sandali. Napapikit na lamang ang binatilyo. Doon niya binuhos ang lahat ng pangungulila. Patawad, anak. Hindi ko rin alam ang kasagutan. Hindi na rin napigilan ng ina na umiyak. Bagamat may pagkukulang ang asawa, hindi may kakaila. Mahal niya ang taong yun. Pagsapit ng umaga, patuloy pa rin ang banayad na agos ng ilog. Payapa, malinis at may buhay. Hindi man biglaan ang pagbabalik ng kasaganahan, ramdam ang unti-unting pagbabago. Isa-isang napuno ang mga balon. Dumating na rin ang ulan. Hindi man malakas, hindi marahas, ngunit sapat upang basain ang uhaw na lupa. Ang mga bukirin na matagal nang bitak-bitak, ngayon ay muling tinanggap ng tubig. May mga bakas pa rin ng sakit ang bayan. May mga sugat na hindi kagad naghihilom. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas marami na ang gumagaling kaysa nagkakasakit. Sa gitna ng unti-unting pagbangon ng bayan, may isang katahimikang nanatili sa loob ng isang munting tahanan, isang bakanteng upuan sa pagkainan. Tahimik na saksi sa pagkawala ni Mang Rogelio. Dalawa lamang sina Aling Regina at Inigo. May lungkot. May paungulila ngunit kasabay nito. Ang dahan-dahang pagtanggap sa sakripisyong iniwanan ng isang ama. Inigo, anak. Magiging maayos din ang lahat. Ang mahalaga, sa huling alaala natin sa kanya, hindi siya isang lalaki na nilamon ng alak, kundi isang ama na handang harapin ang kasalanan ng nakaraan. Tumango si Inigo. Bagamat mabigat pa rin ang dibdib, hindi man lang niya nakasama ng matagal o maayos ang ama bago ito tuluyang nawala. Sa dapit hapon, tumayo siya sa gilid ng dating sapa. Ganon pa rin, tuyo at gawas sa lupa. Senyales na hindi pa tuluyang maayos ang lahat. Dumaan din ito sa tabing ilog. Pinagmasdan ang tubig na patuloy sa pagdaloy. Dala-dala ang mga alaala, ang sakit, galit at pag-asa. Bagamat tuyo pa rin ang sapa, ang ilog na ito ay ang senyales ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Doon niya lubos na naunawaan. Ang biyaya ay may kapalit. Kaakibat na responsibilidad at ang kasalanan kahit itama, may bakas pa rin na kailanman hindi tuluyang mabubura. Hindi pa sila napapatawad ng diwata. Hindi pa ganap ang kapayapaan. Ngunit alam nila ang isang mahalagang katotohanan. Naibalik na ang hindi talaga sa kanila. At balang araw kapag handa na ang lupa, ang tubig at ang diwata, maaari ding bumalik ng buo ang biyaya na nawala sa bayan. Naway nagusto ninyo ang kwento ng diwata ng tubig na inagawan ng kapangyarihan ng isang antingero. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko.
Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa espiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kailangan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.